na isang Pilipino, isang bayani ng bayan natin, naging bayani ng bayan natin, na talagang nagmahal sa bayan natin, ipinagkalulo ng isang bangag na presidente para sa kapakanan, para sa kagustuhan ng mga makakaliwa. Sobrang sakit lang ho kasi, di ba? Tinaguyod tayo, minahal tayo ni PRRD ng hanggang ngayon, simula po nung naging presidente siya ng Pilipinas, hanggang ngayon hindi ho nawawala ang pagmamahal ni Pangulong Duterte sa ating mga Pilipino. At hanggang sa naging Vice President na nga etong si VP Sara Duterte. So nakakabahala ho dito dahil kung dito nga sa Pilipinas grabe na lang ho ang pangwawalang niya. At grabe na nga lang po kung gaano nila gipitin ang mga Duterte, lalong-lalo na yung mga NPA. Talagang nakakatakot ho na nadala pa siya doon sa kuta ng mga NPA, doon sa pinaka leader ng mga NPA. Talagang delikado ho ang buhay ni Pangulong Duterte, no? So yun, nagpapasalamat din ako sa mga OFW na nandyan sa Netherlands na sumuporta kay Pangulong Duterte, at hanggang ngayon nandyan ho sila at nakaabang kay Pangulong Duterte kung nagbabaka sakali na makita at makapag-update sila kung ano ang kalagayan ni PRRD. So yung marami rin hong nababalita ho ngayon ng mga sundalo, mga kapulisan na nagkukwit na or umaalis na sa kanilang tungkulin dahil hindi na ho nila malunok ang mga ipinapagawa sa kanila at hindi nila kayang panindigan na alipustahin, gipitin ang nag-iisang Duterte, ang nag-iisang Pangulong Duterte na nagmalasakit at nagmahal ng tunay sa ating mga kapulisan at sa ating mga sundalo. So marami ho ngayon na nakikita natin sa mga Facebook, sa mga saan man social media platform na talagang nagkukwit na ho sila. At ang masama nga ho dito may pananakot na naman ho. Hindi ko lang po alam kung 100% na totoo, pero sasabihin ko na agad sa inyo para magkaroon po kayo ng idea, at sana wag ho kayong matakot kasi may mga kumakalat pong issue na kung sino daw yung mga nag-share ng mga video pampatungkol sa mga sundalo at pulis na nag-aalisan na sa kanilang tungkulin dahil hindi nga ho nila malunok ang pinapagawa nila at hindi nila kayang kalabanin si Pangulong Duterte. May mga pananakot na naman po na ginagawa itong mga anti-Duterte. So ito lang masasabi ko dyan mga kababayan, wag ho tayo matakot, wag ho tayo matakot, kalayaan po natin yan. Kalayaan natin at wala hong kaso sa pag-share ng video, no? Na kung ano man yung tunay na ina-impormasyon, tunay na balita, wag ho kayo matakot. Kung sa totoo nga lang po, bibigyan ko lang ho kayo ng sample. Kaming mga banateros, sandamakmak na ho ang kaso namin, sandamakmak na yung threat sa amin. Sobrang daming pananakot na ginagawa sa amin, pero andito pa rin kami, nakatayo, andito pa rin kami, naninindigan sa mga prinsipyo namin, andito pa rin kami, pinaglalaban namin ng mga Duterte dahil alam naming nasa tama kami. No? Yun yung panghugutan nyo ng lakas ng loob. Na alam nyong nasa tama kayo, na alam nyong na wala kayong ginagawang masama. Ituloy nyo lang kung ano yung ginagawa nyo. Hindi ko sinasabihan kayo na lumabang kayo sa gobyerno. Mali pa rin po yun, no? Pero ang sinasabi ko ho dito, yung pag-share ng mga totoong impormasyon na nangyayari dito sa Pilipinas, wala hong maliw doon. At wala pong kaso ho doon. Ngayon po kasi may mga lumalaganap na kung sino man daw yung nag-share ng mga impormasyon na yan ay kanilang ipapakulong. So, biruin nyo, ito na lang. Sa ilang milyon na Pilipino na nandito sa Pilipinas, gaano na lang kung ipapakulong nila lahat yan? Halos ho lahat ngayon nagwawala na.
lalong-lalo na ho sa Mindanao. Nagwawala na dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Manindigan tayo mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino. Wag ho tayong magpapatinag, wag ho tayong madadala sa takot at kung ano-ano man yung mga balita na sinasabi nila na ipagbawal nila yung ganito, ipagbawal nila yung ganyan, kakasuhan dahil sa ganito, sa ganyan. Wag ho kayong maniwala ho dun. Dahil tayo, ayun po ay isang pananakot. Yun po ay isang mind conditioning na para wag nyong suportahan si Pangulong Duterte. Ulitin ko po yung sinabi ko mga kababayan na ito na yung pagkakataon para makabawi tayo sa lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte para sa ating bansa. Ito na ho yung pagkakataon na maninindigan tayo mismo sa sarili nating mga paa na tayo naman ang lalaban para sa ating bayan. Huwag ko kayong magpapadala sa kung anumang chismis, sa kung anumang pananakot na ibinibigay nila sa atin at pinaparating nila sa atin. Dahil ako hindi ko isasama or ang buong Banateros o kahit ako na lang ho, ako kaya ko pong itaya ang buhay ko para sa ating bansa. Kaya ko pong hindi po ako natatakot na makulong, hindi ako natatakot na mamatay para sa ating bansa at hindi rin po ako natatakot na ipaglaban ng mga Duterte. Dahil sa unong oras na sila naman po ay nung sila ay pinaglalaban ho tayo, no, pinaglalaban tayo, hindi rin ho nila naramdaman na matakot at hindi ho rin ho sila natakot na mamatay. Dahil kung iisipin nyo lang ho, napakaraming binangga ni Pangulong Duterte na mga malalaking tao dito sa Pilipinas. Andiyan yung mga drug lord, mga businessman, at mga politiko na gustong maghari sa ating bayan at gustong magnakaw sa kaban ng bayan. So doon pa lang, no, yun yung gawin nating motivation na pinaglaban tayo nung taong to. So panahon naman para gantihan natin siya. Gantihan natin siya na kahit sa ganitong suporta lamang. Etong pag-video, malaya ho tayo dito katulad ho nito na ginagawa ko ngayon, na ito yung komento ko, ito yung gusto kong iparating sa lahat ng mga kababayan ko, sa lahat ng mga OFW na patuloy na sumusuporta kay Pangulong Duterte. Gusto ko pong palakasin ang loob nyo na wag ho kayong matatakot sa mga ganyang mga bali-balita, sa ganyang panggigipit. Dahil kung sa totoo lang po, mas delikado ho, no, mas dobling delikado ang buhay naming mga vlogger, especially to Banateros, no? Dahil kami ho talaga ang pinag-iinitan. Pero nandito pa rin po kami, tuloy-tuloy pa rin po, mamatay man kami, papatay man kami, ipakulong man kami, wala kaming pakialam. At least nakakapagpahayag po kami ng gusto naming ipahayag sa inyo. At meron pang mga issue na lumalaganap ngayon na di umano ay may mga humaharang po daw, lalo na sa mga Visayas, sa Mindanao, sa mga checkpoint. May mga, kasi nung nakaraan nakapanood po ako ng isang video, hindi ko lang maipakita sa inyo dito kasi hindi tayo ngayon naka laptop. So may mga nangaharang ho daw at sinasabing parang tinatanong kung saan ka pupunta. So kapag ikaw ay sinabi mong pupunta ka ng Maynila para suportahan ng mga Duterte, kagad ka daw nilang pinapabalik. No, kagad ka nilang hindi pinapatuloy. So ganun ho ang nangyayari ho ngayon. No, di umano. So kayo po na nandyan sa Visayas at Mindanao, wag ho rin ho kayong magpapatinag at wag ho rin kayong matatakot. Maaari, pwede ho na magsinungaling ho kayo na kung halimbawa naman po na kayo ay pupunta ng Manila para sumuporta sa mga magaganap na peace rally, prayer rally dito, wag nyo na lang ho sabihin siguro na ngayon ang patutunguhan nyo dahil baka hindi ho kayo patuloyin. No, ito ay paunawa lamang po. Hindi pa natin alam kung 100% sure ito, no? So yun, at yung mga kababayan naman natin dyan sa Mindanao, maraming salamat. Ipagpatuloy lang ho natin ang pagsuporta kay Pangulong Duterte dahil yan po talaga ang nararapat sa panahon ho ngayon. Yan po talaga yung kailangan ni Pangulong Duterte
Yan na lang po ang nagpapalakas ng loob sa pamilyang Duterte at kay Pangulong Duterte, no? Dahil diyan sa suporta nyo. Huwag ko kayong mapapagod, huwag tayong matatakot sa anumang panakot na ginagawa nila at sinasabi nila mapatungkol sa atin ng mga supporters ni Pangulong Duterte. Dahil isipin na lang ho natin, nung panahon ni Pangulong Duterte, mag-isa lang ho siya na lumaban sa mga kurap, sa sindikato at sa droga. Mag-isa lang siya na lumaban dyan, no? At ngayon, sa totoo nga lang, mas dihamak na mas malakas tayo, no? Sa panahon kay Pangulong Duterte. Dahil nung panahon na nilalabanan niya itong mga hudas, hudlum, mga balakit sa ating bayan, mag-isa lang po siyang lumaban nun. Hindi katulad ho natin ngayon na napakarami ho natin. Tandaan niyo po, nasa atin ang pinakamalakas na kapangyarihan, no? Pinakamalakas na puwersa sa lahat ng anumang bagay. Mas malakas tayo sa gobyerno, mas malakas tayo sa Pangulo, mas malakas tayo sa anumang uri ng dito sa Pilipinas. So doon, wag ho tayong matatakot, wag nyo pong isipin na baka kasuhan kayo. Kasi kami nga ho dito, lalong-lalo na si Banat Bay. Sobrang daming kaso ni Banat Bay na ngayon dahil sa ginagawa ho namin na pagbabalita at pagtatanggol sa ating bayan. So hindi ko nga po mapagtanto na bakit ganun na kami ay nagsasalita lamang ng katotohanan, bigla ho na lang ho kaming parang kakasuhan ng wala naman ho talaga sa ayos, di ba? Doon naman po sa mga kapulisan at sundalo na nag-quit or umalis na ho sa kanilang tungkulin, saludo po kami sa inyo, ma'am, sir, dahil hindi ho kami natutuwa din. Ito, disclaimer, hindi ho kami natutuwa na kayo ay mawalan ng trabaho. Hindi ho kami natutuwa na kayo ay maghihirap or tinatawag na mawalan or tinanggal nyo ang inyong mga pangarap. Dahil ang pagiging sundalo at pulis ay isa pong malaking pangarap. At ako, pangarap ko din po talaga na maging sundalo. Pangarap ko din noon na maging pulis. Kaso hindi tayo binihiyaan ng edukasyon, kaya napunta ho tayo sa ganito. Pero mas gugustuhin ko na rin ito ngayon. At least ito na yung pinaka mas malakas na sandata sa panahon natin ngayon. So kami po lahat ng mga kapulisan, mga sundaluhan na sumusuporta sa mga Duterte, maraming salamat po sa inyo, no? Talagang ginampanan nyo sa ginagawa nyo ho niya, sa ginawa nyo ho niya, yung mga pagsuporta nyo sa kay Pangulong Duterte, iyan po ay isang simbolo ng pagsuporta nyo rin ho sa ating inang bayan, sa ating bansang Pilipinas. Wag ho kayong matakot. Sa tutusin, hindi ko nga dapat sabihin to, no? Pero wag ho kayong matakot sa kung sino man kumukontrol sa inyo or nananakot. Alam nyo, nagsimula ako sa pagiging vendor, sa pagiging construction worker. Ito ay lang lamang po, no, motivation sa mga kapulisan, sundalo na natatakot na baka mawalan na sila ng trabaho pagtapos nilang isuko yung kanilang posisyon. Maraming trabaho, kung masipag ka lang, mabubuhay ka dito sa Pilipinas, no? So at alam ko na may biyayang handog sa inyo ang Panginoon Diyos sa mga ginawa niyong yan. Oo. At doon naman sa mga kapulisan na patuloy pa rin na sumusunod sa ating gobyerno. So doon naman sa pagsunod sa gobyerno, wala naman hong masama dyan. Wala naman hong masama dyan dahil parte talaga ng pagiging pulis, ng pagiging sundalo ang sumunod sa gobyerno. Pero hindi rin po sa lahat ng bagay. Dahil ang pagsunod sa gobyerno
ay dapat nasa batas or nasa tama. Kung tama ang inuutos ng gobyerno, napakagandang sundin. Pero kung alam nyo ng mali ang inuutos ng gobyerno, kailangan nyo na din baliin. Kailangan nyo na ring maliin. No? Kasi una-una, kapag inutos ng inyong boss or ng gobyerno na labag sa batas at hindi makataong pamamaraan, parehas na rin, wala na rin po kayong pinagkaiba sa NPA, wala na rin po kayong pinagkaiba sa mga kriminal. Dahil kung yung batas na ipinapatupad dito sa Pilipinas na kayo din mismo ang bumabali, ganun din po, wala na rin po kayong pinagkaiba sa mga kriminal. Ang kinakatakot ko nga ho dito, balang araw, baka pagsisihan ho nating lahat ng mga sundalo, pulis, na balang araw tayo na yung kakarnihin, tayo na yung yayariin, tayo na yung aalipinin or tayo na yung kukontrolin ng mga makakaliwa. Dahil alam naman ho natin ngayon na yung nabinigyan ng gobyerno, ng administrasyong Marcos, binigyan ng daan ng mga NPA, binigyan ng daan ng mga makakaliwa para makatungtong sa ating gobyerno at makapaghasik ng lagim ho ngayon. At obvious naman, kahit saan naman ho nating tignan ho ngayon, kitang-kita naman na talagang binibigyan nila ng pwesto, binibigyan nila ng lakas ang mga makakaliwa na pinuksahan na ho yan ni Pastor Apollo C. Quiboloy, pinuksahan na ho yan ni Pangulong Duterte. No, nawala na ho yan dito na nung umupo lang si Marcos Jr., bigla na hong nagsibalikan at ngayon ay kinokontrol na paunti-unti ang ating gobyerno. So sana, huwag niyo pong hayaan na makabalik ng 100% or makabalik ng buong lakas ang mga makakaliwa dahil sabi ko nga ho sa inyo, tayo na yung kukontrolin yan. At ito, yung ginagawa ng mga makakaliwa ngayon na patuloy na ginigipit, patuloy na binabalahurak at patuloy na gustong puksain ng mga Duterte sa ating Pilipinas, sa ating bansa, ay alam nyo ang kasunod niyan ay si Marcos na. Hindi po ako magdadalawang isip na talagang totoo po yan dahil alam naman ho na natin kung ano ang kaisipan ng mga makakaliwa, kung gaano katuso, kung gaano maging kagaling mag-mind condition, mag-manipulate etong mga makakaliwa na to. Alam natin yan at obvious na ho sa ginagawa nila ngayon. At darating ang araw na pagkatapos nilang gipitin, pagkatapos nilang mapuksa ang mga Duterte dito sa Pilipinas, ay susunod na nila si Marcos. At kapag katapos kay Marcos, sila na po ulit ang maghahari at maghahari-harian dito sa Pilipinas. Kaya dapat yan ho yung pigilan natin, yan ho yung pigilan natin at wag na ho nating hayaan na mangyari dahil yan po ang ikakasimula ho na naman ng napakatinding krisis, napakatinding kahayupan na mangyayari dito sa Pilipinas. Kaya nga ho paulit-ulit ho namin sinasabi na walang kwenta ang isang gobyerno kapag ikaw ay pumapanig sa mga NPA or sa mga makakaliwa. At doon naman po sa mga anti-Duterte na tuwang-tuwa ho ngayon sa mga nangyari kay Pangulong Duterte, antayin nyo lang ang oras nyo. May oras din kayo na kayo naman ang talagang alam nyo yun, yung naramdaman namin ay triple sa inyo. Sa bagay, kapag isa kang demonyo, kapag isa kang hudlum or tinatawag na huda sa ating bayan, or wala ka na talagang tinatawag na kung halang ang bituka mo dahil alam nyo yung pagiging vlogger, isa kang vlogger na binabayaran para walang yain ang isang taong naglingkod ng tapat sa bayan, isa na po yung kawalang yaan. At yun nga, so halang ang bituka na kasi ng mga yan,
So siguro alam ko darating din yung araw na kakarmahin at mismong yung itaas na si Alan na ang bahala ho sa inyo, no. So ngayon sige lang, push nyo lang yan, na masaya kayo ngayon, pero darating yung araw at alam namin na nasa amin ng huling halaka. At doon naman sa ibang mainstream media na may isa pa nga pong TV show na parang natuwa pa ho. Parang natuwa pa nga ho sa ginawa kay Pangulong Duterte. So may dalawang host ho doon, lalaki't babae, na parang iniinsulto or binabastos nila si Pangulong Duterte dahil may matinding galit sila kasi na kay Pangulong Duterte. Isa kasi sila sa nadaanan nung hagupit ni Pangulong Duterte nung panahon na siya ay presidente. So ito lang masasabi ko sa inyo. Ngayon, sige, happy kayo, masaya kayo. Darating din yung panahon na lahat ng yan ay mapapalitan ng kalungkutan or ng masakit na pangyayari sa inyong buhay, ano. At alam nyo may mga kasabihan nga tayo, mas masarap mauna ang hirap kaysa sa kasaganahan. Dahil pag nauna ang hirap, at least doon sa paghihirap mo, alam mo na kung ano yung pakiramdam. At kadalasan mas masarap talaga mauna ang kahirapan kaysa sa karangyaan. So ganyan kayo, no? So nauna sa inyong masaya, baka mamaya hindi kayo preparado sa darating na kalungkutan na darating sa buhay niyo. Sino ba naman, alam nyo, isang napakalaking kabubuhan, katangahan ho yun, na isang Pilipino na magiging proud na maibigay ang isang kapwa mo Pilipino sa ibang lahi, no, sa ibang lahi. Alam nyo, ito lang kung si Marcos Jr. man ang nasa kondisyon ni PRRD ngayon, hindi pa rin po ako papayag na hawakan siya at litisin siya ng ICC or ng ibang lahi. Mas gusto ko pa rin na dito magdusa si Marcos Jr. dito sa Pilipinas, dahil dito talaga dapat nililitis ang isang Pilipino. Kung saan siya pinanganak, kung anong lahi niya, dito dapat. At hindi deserve ni Pangulong Duterte na ganun ang gawin sa kanya. Mas deserve ni Marcos yun. Hindi ko sinasabing naaawa ko kay Marcos. Hindi ko sinasabing kinakampihan ko siya. Ang akin lang, hindi ho po pwede na ibang lahi ang humawak sa ating kababayan, sa ating kapwa Pilipino. Masama man yan o hindi. No, hindi siyempre nasa una-una wala na ho sa konstitusyon, wala nang jurisdiction ng ICC ang ibang bansa dito sa ating bansa. Itong 2018, kung di ako nagkakamali, 2018, tinapos na ho yan yung ugnayan na yan. No? So ngayon, yung mapatungkol doon sa mga anchor, sa mga mainstream media na patuloy pa rin na nagpi-fake news, nagbabalita ng fake news, mapatungkol sa mga Duterte, sige lang, push nyo lang yan. Darating yung araw na kayo naman ang magmamakaawa at babalik naman sa inyo yung mga ginagawa nyo yan. Alam nyo, hindi ko lang talaga mapagtanto na nakakaya nyo yun. Lalong-lalo na dun sa mga vlogger, lalong-lalo na dun sa mga network, sa mga mainstream media na binabayaran, tumatanggap ng pera para siraan lamang ang mga Duterte, para walang yain ang mga Duterte. Biruin mo, kikita ka ng pera nanggaling sa para lang walang yain mo ang isang tao na wala namang dahilan para gawin mo yon. Tapos yung pera na kinita mo, ipapakain mo sa pamilya mo, ipapakain mo sa anak mo, ipapakain mo sa magulang mo, sa mga kapatid mo, na galing sa kawalang yan. Ako po, hindi ko kayang lunukin ho yun. Hindi ko ho kayang lunukin yun, at hindi ko rin ho kaya na bayaran ako sa sarili kong na babayaran yung prinsipyo ko. Dahil alam niyo mga kabanatero, sa oras na bayaran ka ng kahit sino man, parang binayaran na ho ang buong kaluluwa mo, no?
Parang alam niyo yun na parang buhay ka pa pero inaagnas ka na. Buhay ka pa pero sinusunog ka na sa impyerno. Dahil yung bayaran ka para magsalita, bayaran ka para magsalita ng mali, magbalita ng mali, magsalita, magbigay ka ng impormasyon sa kapwa mo tao, sa kapwa mo Pilipino na mali ang pinaparating mo. Isang kademonyohan po na gawain yan. No, at yun nga, hindi ko mapagtanto talaga hanggang ngayon na bakit may mga ganyan tao nakapit sa patalim. O, lalong-lalo na ho dyan sa mga vlogger na binabayaran sila, at buti sana kung yung binabayad sa kanila ay galing talaga sa pinaghirapan nung taong yun, hindi. Masama ho dito, ay galing pa ho sa buwis, galing ho sa kaban ng bayan yung ibinabayad sa kanila. Di umano, dahil meron naman ho tayong video dyan na mapapakita na katibayan na may nagsasabing isang vlogger na nandoon, lumabas nga yung link na yon, yung video na yon, yung audio na binabayaran sila ni Martin Romualdez. So, huwag na tayo magpaligoy-ligoy. So, nandoon naman yun sa video na yun. Ngayon, good luck. Good luck na lang talaga dahil ngayon, masaya kayo. Sa lahat din, sa mga politiko, masaya sila dahil nagawa na nila yung talagang gusto nilang gawin. At sa totosing pangalan, may isa pa silang hakbang, yung pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, masaya kayo, pero sabi ko nga sa inyo, panapanahon lang yan. Panapanahon lang yan. So panahon nyo ngayon, lubos-lubusin nyo na. At kapag panahon naman na namin, talagang ikakadurog talaga ng buong pagkatao niyan. Tandaan yan. Hindi ako nananakot, pero yan ang nakikita kong mangyayari na talagang yung ginagawa nyo ngayon, darating din ang panahon na matutuldukan yan at maihinto din yan. Doon naman ho sa mga kababayan ko, Visayas, Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, tuloy nyo lang po yan, yung pagsuporta. Wag ho tayong mapagod. No, wag ho tayong mapagod na patuloy na sumuporta kay Pangulong Duterte. Wag ho tayong mapagod na maghatid ng tunay na balita. Wag ho tayong mapagod na ipaglaban kung ano yung katotohanan na nararapat para sa ating bayan. Wag ho tayong mapagod dahil isipin nyo na lang, hindi naman po sa panunumbat, pero gusto ko lang po ipaalala sa ating lahat na kung si Pangulong Duterte umabot ng halos 6 years na panunungkulan para sa ating bayan, ay hindi nga ho rin siya napagod hanggang ngayon. Bakit ba ginagawa kay Pangulong Duterte ito? Dahil sa pagmamahal niya sa bayan. Hindi naman to para sa anak niya, hindi to para sa kanya, kundi para sa ating lahat to. Para sa ating lahat ng mga Pilipino itong ginagawa ni Pangulong Duterte. Kaya siya ginigipit ngayon. Dahil nabibisto ang kawalangyaan, nabibisto ang mga kabulastugan na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Sobra ho tayong nagpapasalamat na ibiniyayaan tayo ng Panginoong Diyos na dumating sa buhay natin ng mga Duterte. Na nagpapasalamat tayo na dahil sa kanila, nalalaman natin at talagang naranasan natin ng isang magandang pamamalakad na mararanasan natin ulit sa darating na 2028 presidential election. Na manawagan din tayo kay VP Sara Duterte na huwag siyang panghinaan ng loob, na huwag siyang at ipagdasal din natin sila ng mga buong Duterte family na maging safe at walang mangyaring masama sa kanila. Sila na lang talaga yung pag-asa natin na para maibalik ang demokrasya, maibalik ang kapayapaan dito sa Pilipinas, na maging maayos yung pamumuhay natin dito sa Pilipinas. Paulit-ulit natin yan sabihin kay Vice President Sara Duterte, at sana wag na sanang mag-iba or ibahin niya pa ang kanyang isip na tumakbong Pangulo, dahil siya na lang talaga din ang inaasahan. No, silang magkakapatid na lang ho ang inaasahan natin ngayon na talagang magpapabago sa totoong pagbabago para sa ating bansa.
No? So yun, maraming salamat sa lahat ng, siyempre, Hero Abroad OFW, na kahit na alam nyo, alam namin na sa isang linggo halos, minsan nga wala kayong pahinga sa pagtatrabaho, wala ho kayong oras para sa inyo at lalong-lalo na sa pamilya nyo, pero gumagawa pa rin po kayo ng paraan, lalong-lalo na ho ngayon, na sumuporta kay Pangulong Duterte para sa ating bansa. Napaka-proud ho ako sa inyo dahil hindi ho biro ang pagiging OFW, na malayo ka sa pamilya mo, na malayo ka sa mga anak mo, asawa mo, magulang mo, tapos pagdating niya sa ibang bansa, kayod kalabaw kayo, wala kayong pahinga na sa sarili nyo. Nakaka-proud kasi sa kabila ng lahat na yon, nandyan pa rin ho kayo para manawagan, isuportahan ng Pangulong Duterte na maibalik na dito sa Pilipinas. At syempre, doon din sa iba't ibang mga relihiyon dito sa Pilipinas na patuloy na sumusuporta kay Pangulong Duterte. Maraming salamat din po. Ulitin ko lang yung sinabi ko, na kung ano ang ginawa sa KOJC, kung ano ang ginawa kay Pastor Apollo Sikibuloy, kung anong ginagawa kay Vice President Sara Duterte, kung anong ginawa kay Pangulong Duterte, ay kayang-kaya din nilang gawin sa ating mga ordinaryong Pilipino. Kung si General Torre nga ho ay ganun lang ang tingin niya kay Pangulong Duterte, paano pa kaya sa atin? Kung si Marcos Jr. po ay napakaliit lamang ng tingin niya sa mga Duterte, kung gaano niya kawalang yain itong mga to, paano na lang ho sa ating mga ordinaryong Pilipino? Paano na lang ho sa mga katulad nating simpleng mamamayang Pilipino? So kawawa naman ho tayo. So sobrang nakakatakot ho ito dahil yung mga taong alam natin na isa sa mga kilala or talagang nire-respeto ng buong bansa at ng iba pang mga lahi, ibang bansa, kayang-kaya nilang gipitin, paano pa kaya tayo? Diba? So ngayon, eto na yung, at eto, nakakatuwa din ho na etong nangyari ay disclaimer, hindi po ako masaya sa nangyari kay PRRD. Hindi rin ho ako masaya sa nangyayari ho ngayon. Pero nakakaano lang dahil dito natin patunayan, katulad nung sinasabi namin noon, na marami din, kahit maraming tumawa, maraming hinusgahan kami, lalo na kaming mga Banateros brothers. Hinusgahan kami dahil sinasabi namin noon na ipaglaban natin si Pastor Apollo Sikibuloy, ipaglaban natin ang karapatan ng mga miyembro ng KOJC dahil parehas kababayan pa rin natin yan. Maraming na tumawa noon nung kasagsagan ng pangyayaring yon. Pero eto na ho, no? Lumalabas na ho yung sinasabi namin na kung kayang gawin kay Pastor at sa KOJC, kayang-kayang gawin sa lahat ng mga Pilipino. So eto na, nangyari na. Ginawa na kay PRRD, ginawa na kay Pangulong Duterte, ginawa na kay Vice President Sara Duterte. So hahayaan pa ba natin na may sumunod pa? Hahayaan pa ba natin na kasi ang nasa playbook ni Marcos Jr., tanggalan ng prangkisa ang SMNI, dahil alam naman ho natin, ang unang nasa playbook ni Marcos, tanggalan ng prangkisa ang SMNI para hindi makapagbalita ng totoong nangyayari sa Pilipinas at sa kabulastugan na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Pangalawa, buhayin ang matagal ng kaso na hindi na talagang sarado na, talagang patay na yung kasong yun. Buhayin yung kaso na yun at isampa kay Pastor Apollo Sikibuloy para manahimik ang SMNI, para manahimik ang KOJC, para hindi malaman ng buong Pilipinas kung anong kawalang yan ang ginagawa nila. Pinakulong nila si Pastor.
sa matagal ng kaso na patay na binuhay lamang nila. Pangatlo, i-impeach si Vice President Sara Duterte na ngayon ay talagang kanilang pinupukpok ang Senado para gawin yun. Pang-apat, Duterte ipahuli sa ICC. So tingnan nyo na lang, no? Grabe kawalang yaan ng Administrasyong Marcos. Talagang ito ay maituturing natin na kapag ikaw ay nakikita kang hadlang, sa daanan ng Marcos sa kanilang pangarap na maging panghabang buhay na mamuno dito sa bansa, ay gigipitin at gagawin nila ang lahat para mawala ka sa daanan nila na yun, sa landas nilang yun. Dahil nakikita naman natin dito at ang plano, at sinabi na rin mismo yan ni Pangulong Duterte at ng iba pang mga eksperto, na ang plano talaga ni Marcos Jr. ay maghabang buhay na manungkulan, habang buhay na maging presidente, at maipalit niya ang kanyang anak, maipalit niya ang kanyang mga kamag-anak na patuloy na habang buhay na maging Marcos ang mamuno sa bansa natin, na hindi natin huhayaan yun. Wag na wag ho nating hahayaan yun. Kahit hindi sikat na basta, alam nating may karunungan, may tatak, may dugo, may dinatawag na may kitaan mo ng katulad ng kayang gawin ng mga Duterte para sa Pilipinas. Iboto natin yun. Kung kayang gawin ni Attorney Jimmy Bondoc yung ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, doon tayo. Kung kayang gawin ni Pastor Apollo Siquiboloy yung ginawa ni Pangulong Duterte, doon tayo. Boto natin yun. So totoo nga lang abot kay Pastor, talagang grabe yung pangarap ko talaga. Pinapangarap ko nga sa darating na 2028 election, maging Vice President siya ni VP Sara Duterte. Yan yung isa sa mga pinapangarap ko. No? Dahil nakikitaan ko talaga ng pagkakaparehas at baka nga mas doblihin pa ni Pastor yung naiisip natin na magagawa niya. Andiyan din si Senator Bongo, Senator Attorney Lambino, Dr. Mata, JB Hinlo, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, at marami pang iba.